Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Ateneo Head Coach Tam Baldwin at Team Manager na si Epo Kimpo nag-resign na sa gitna ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawa nilang atleta. Mga labi ni Mr. MVP Rene Baterbonia pauwi na sa kanyang hometown sa Agusan del Sur. Ang latest sa kanyang funeral convoy, ihahatid ng News 5 live. Tauhan ng Napolcom na nanutok umano ng baril sa nakaaway na motorista, napahagulgol sa pagsusori dahil sa inasal niya sa kalsada. Na dahil sa ating bukso ng damdamin ay nadamay ang ating pangalan. Bahay sa isang exclusive subdivision na pasok ng magnanakaw. Litrato ng hinihinalang akyat bahay, inilabas. Senator Joel Villanueva, mag-over the bakod na rin kaya? Liderato ng Senado, target makuha ng grupo ni Gatchalian sa pinatawag na special session ni Pangulong Marcos. PhilHealth, nilinaw ang 24-hour confinement rule matapos mag-viral ang post ng isang misis na namatayan ng mister. Eto na nga. Kapatid seryeng My Best Friend Eman, may special guest. Kung sino yan, aalamin natin live. Napahagulgol ang isang kawani ng Napolcom nang humarap sa media at magsorry sa pamilya. Yan ay matapos siyang mahuli dahil sa panunutok ng baril sa nakagitgitan niyang TNBS driver sa EDSA sa Quezon City. Ayon sa nagreklamong driver, nagse-cellphone umano ang suspect nang mabangga siya nito. Napagalaman ding nakainom pa ito nung mangyari ang insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Titignan natin kung kukunin yung baril niya. Kinakausap ng dalawang pulis na yan ang isang lalaki sa gilid ng kalsada sa EDSA Ortigas. Matapos ang nasa isang minutong pag-uusap, pumasok ang lalaki sa loob ng sasakyan. Kinuha ang baril at inabot ito sa mga otoridad. Ang lalaki niyan, isa palang Napolcom inspector. Habang ang lalaking kumukuha ng video at nagsasalita, isang TNVS driver na tinutukan umano nito ng baril. Pero bago yan, nakagitgitan at nabangga pa raw siya nito. Pagkat kami bumagayad yan sa EDSA, kakaliwa ako, hindi ako pinagbidyan. Ayun, tumama sa akin. Ngayon pa lang, may hawak siya ng cellphone. Nagsa-cellphone siya habang nagdadrive. Hindi niya nakita huminto ako. Kaya pinangga niya ako sa tagiliran. Pinatabi at pinababa sila ng MMDA officer dahil bumigat na rin ang daloy ng trapiko. At dito na raw ito naglabas ng baril. Bumaba siya ng sasakyan, dala-dala na yung slim bag niya. Hindi namin alam na may baril pala siya doon. Pinulungan ako. Ang sabi niya, gusto mo, itumba na kaya dyan. Agad naman silang nakahingi ng tulong sa mga pulis na nakaposte sa gilid ng EDSA. Inaresto ang suspect na napag-alamang nakainom. Na-turn over na natin siya sa SIDU dahil sila na po ang magpoproseso po noon. Ano po yung isasampa naman niya? Grave threat po. Kaninang umaga, humarap sa media ang sangkot na inspektor kasama si Napolcom Commissioner Rafael Calinisan. Naikumpit pansin at hingi ng kapatawaran ang naganap na insidente sa kalsada para po ni Mr. Lagman. Muli, nandito na po siya. Muli, naipitan ko ng pangabot ang aking pinakamalalim na kauman sa inyo at sa inyong pamilya. Hindi rin ito napigilang maging emosyonal nang mabanggit ang naging epekto ng insidente sa kanyang pamilya. Para po sa aking pamilya, na siya unang nakaramdam ng tigat ng aking pagkakamali. Matapos, masakit para sa akin na dahil sa ating bukso ng damdamin ay nadamay ang ating pangalan. At nakasunas kayo ng pag-alala ay katabi na ng aking pagpupulang. Ninyo ako hindi. Lumalabas na lisensyado at service firearm ang ginamit na baril. Nirelieve na sa pwesto ang inspektor habang gumugulong investigasyon.
Kasunod nito, inanunsyo ni Commissioner Kalinisan na isa sa ilalim sa surprise drug test at psychological examination ang lahat ng kawani na inspection, monitoring, and investigation service o IMIS kung saan naka-assign ang inspector. So masakit sa akin ito eh. Naglilinis tayo, mismo yung unit pa na nag-iimbestiga at nag-i-inspect ang sa involved. Kaya napakasakit sa akin ito. Kung mataas ang standard natin sa PNP, mas mataas dapat ang standard natin sa NAPOLCOM. Hindi dapat nangyari ito. Nakakalungkot. I feel bad. I feel bad for the institution. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Nag-iiyakan ang mga pasahero ng jeep na biglang humarurot dahil may tinatakasang checkpoint sa Marikina. Nagbabalik si Mobile Journal Alexis Ebue. Nagsisigawan at todo kapit. Yan ang eksena ng mga pasahero sa jeep na yan sa Marikina dahil sa mala fast and furious na maneho ng driver. Deadma si kuya kahit pa nagmamakawan ng mga pasaherong ibaba na lang sila. Ang dahilan ng pagharurot ng tsoper, tinatakasan niya ang mga taga-LTO sa nadaanan niyang checkpoint. Nang maabutan ng LTO, agad nagsibaba ang mga takot na pasahero. Nakita niyo sir ha, pinaro namin, ayaw huminto. Kwento ng isa sa mga pasahero, ilan sa mga sakay ay senior citizens at estudyante. Nag-iiyakan na nga raw ang ilan dahil muntik pa silang bumangga sa isang truck. Ang video, umabot sa pamunuan ng LTO. Initially, reckless yun eh. Kita naman natin na pinaglalaroan niya left and right. Siyempre, merong titingnan ko ng buo, no? Kasi para makita natin kung meron pang iba pang mga violations na dapat niyang kaharapin. Panawagan ni Asek Marcos Lacanilao, agad ipagbigay alam sa kanilang ehensya ang mga ganitong insidente para sa agarang aksyon. Ayaw pa rin nila magbago sa totoo lang. Paulit-ulit nilang ginagawa nila yan. Hindi na ako papayag yung mga ganyan na mga pasaway. Talagang huhulihin natin yan. Sa ngayon na impound ng jeep at nahaharap naman sa patong-patong na reklamo ang driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Hindi pa sumusuko sa mga pulis pero nauna nang sinurrender ni Senator Bato de la Rosa ang 20 sa higit 100 niyang mga baril. Ayon sa PNP, sumunong legal representative ni de la Rosa ang nagsuko ng mga baril. Mula raw ito sa isang bahay na konektado sa senador sa barangay Maa, Davao City. Agad dinala sa PNP Davao Civil Security Unit ang mga baril para isailalim sa safekeeping. May 26 nang bawiin ng PNP Firearms and Explosives Office ang lisensya sa 117 baril ng senador. Para naman kay NBI Director Melvin Matibag, hindi sapat na 20 baril lang ang isusuko ni De La Rosa. Mabuti naman, pero sana yung 117 isurrender lahat. Di ba? Kung sana pag-surrender no armas, sumama na rin si Senator Bato pag-surrender. Inireklamo ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng higit 1 bilyong pisong tax evasion si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Lumalabas daw kasi na bigong magbayad ng buwis si Guo mula 2019 hanggang 2023. Naungkat niyan dahil sa testimonya ng dating alkalde noong May 22, 2024 habang iniimbestigahan ng Senado ang Pogo Compound sa Bamban. Dito, mismong si Guo ang nagdetalye ng kanyang mga ari-arian. Ayon pa sa BIR, ang kaso ni Alice Guo ang pinakamalaki sa 5 criminal complaints na inihain ng ahensya. Mahaharap siya sa reklamong attempt to evade or defeat tax at failure to file return and pay tax. Hindi sumipot sa sabina ng PNP-CIDG si Coach Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkalunod ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagbitiw na rin sa pwesto si Baldwin bilang head coach ng Blue Eagles, pati na ang team manager na si Epok Kimpo. At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, ano pang pahayag ng pamunuan ng Ateneo kaugnay sa resignation nitong sina Baldwin at Kimpo? Julius, sa gitna nga ng napakaraming tanong at ilang araw na paghihintay,
ngayong Lunes, isang linggo matapos mangyari yung aksidenteng pagkalunod ng dalawang student athletes, ay humarap na sa media ang pamunuan ng Ateneo de Manila University para nga talakayin yung nangyari. May kinalaman kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Isang linggo matapos ang pagkalunod ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, nagbitiw na bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles si Tab Baldwin. Nag-resign na rin sa posisyon ang team manager na si Epok Kimpo. The university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tab Baldwin, effective immediately. As we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols. We are truly sorry for missteps which have caused further pain to the community, and we will work hard to rebuild your trust. Sinabi rin ng pamunuan ng Ateneo na bubuo sila ng sariling komite para magsagawa ng internal investigation. Kumuha raw sila ng mga competent legal and technical experts para dyan. Iniimbestigahan na rin ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pagkalunod ni Baterbonia at Adili. Kabilang daw sa mga tinitignang anggulo ng CIDG ang posibleng homicide o hazing. The Anti-Hazing Act of 2018 applies not only sa mga fraternities, sa academies, sa mga organizations such as police trainings. It also applies to to any organization or a requirement for continuing membership. Samantala, hindi sumipot si Baldwin matapos isampina ng Department of Labor and Employment. Kaugnay yan sa kanyang Alien Employment Certificate o ACR mula sa Bureau of Immigration. Kaninang umaga, tanging abogado lamang ni Baldwin ang humarap pero hindi rin nagpa-interview. Paliwanag raw ng abogado kay Dole Secretary Francis Tolentino, hindi raw nakadalo si Baldwin dahil masama umano ang pakiramdam. Muling pinahaharap si Baldwin sa Dole sa June 25. Sa ngayon, ibabiyahe na ang labi ni Rene Baterbonia sa kanyang hometown sa Talacugon, Agusan del Sur. Sa huling gabi ng kanyang burol sa Ateneo de Davao, hindi pinayagan ang legal counsel ng pamilya Baterbonia na si Attorney Israelito Torion na dumalo. Ayon sa abogado, ang mga tauhan ng Ateneo ang humarang sa kanya. Hindi niya raw alam ang dahilan kung bakit siya hinarangan. I am supposed to confer with my clients insofar as the preparation of the transfer of the cadaver from Davao City to Agusan. So, but I am prohibited to go inside. Wala pang pahayag ang Ateneo de Davao kaugnay dyan. Samantala, Julius, ipinapasampina na ng NBI si Baldwin at iba pang mga opisyal at miyembro ng Ateneo Basketball Program para humarap sa investigasyon bukas. Inanunsyo rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na magsasagawa rin sila ng panibagong sampina. Ipapasampina uli nila si Baldwin matapos nga nitong hindi sumipot sa CIDG ngayong araw. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. We are not here to arrest, we are not here to charge, but merely to gather the facts. Kukunin lang namin talaga kung anong nangyari, kung sinong nag-authorize, kung paano sila pumunta. Samantala, hinihintay naman ng pamunuan ng Ateneo ang magiging desisyon ng UAAP kung sususpendihin ba sila at hindi na makakapaglaro sa paparating na basketball season. Una nang nag-withdraw ang Blue Eagles sa PhilOil Preseason Cup noong kahapon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Julius. Iyan, since wala pang kaso itong sina Baldwin, anong ginagawa ng pamahalaan to make sure na hindi sila makakaalis ng bansa habang sila iniimbestigahan? Julius, nasa lookout bulletin na nga si Baldwin dahil siya ay isang Kiwi American. Sa New Zealand siya based bago siya magtungo dito sa Pilipinas. Kaya't sinisiguro nila na hindi makakaalis sa ibang bansa si Baldwin. Samantala, ang isa pang curious question dyan ay si Epok Kimpo. Bagamat nag-resign na siya, may mga bali-balita na nasa Guam daw kasi siya noong oras na mangyari yung pagkalunod ng dalawang mga atleta. Kaya't isang katanungan dyan, kailan siya makakabalik dito sa bansa o nandito na ba siya sa Pilipinas para harapin yung mga reklamong yan? Julius? Maraming salamat, Ian Suyu.
Biyaheng Agusan del Sur na ang labi ng namayapang student-athlete na si Rene Baterbonia. Idaraos doon ang huling burol ni Mr. MVP bago siya ihatid sa huling hantungan. Live mula sa bayan ng Trento sa Agusan del Sur. Anian sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, nakarating na ba sa kanilang hometown ang mga labi ni Rene? Cheryl, halos hindi nga mahulog ang karayom ang ruta ng funeral convoy ng Ateneo student athlete na si Rene Bobet Baterbonia mula sa Davao City papunta sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur dahil sa dagsa ng mga tagahangang nag-aabang sa daan. Hindi naman alintana ng ilang taga-suporta ang malakas na buhos ng ulan kanina, makita lang ang mga labi ng basketballista. Matapos ang burol sa Davao City, inilabas na sa Ateneo de Davao Senior High School campus ang labi ng student athlete na si Rene Bobet Baterbonia. Dadali na ito sa bayan ng Talacogon sa Agusan del Sur kung saan lumaki at nahubog ang talento ni Bobet sa basketball. Pero bago ang halos 5 oras na biyahe, idinaan muna ang kanyang labi sa isang punerarya sa Panabo City. Kailangan kasing ayusin ang kanyang bangkay para maging maayos ang paghahatid sa kanya. Ito ang mga bus na kasali sa funeral convoy ng yumaong Ateneo student athlete na si Rene Bobet Baterbonia papunta sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. Sakay nito ang kanyang mga bulaklak at miyembro ng kanyang pamilya. Sa Davao del Norte pa lang, kitang-kita na ang pagmamahal ng mga residente kay Bobet. Naglalakihang tarpaulin at LED screen sa gilid ng kalsada ang sumalubong sa funeral convoy. Daan-daan din sa kanyang mga tagahanga ang nakaabang sa kalye. Ngadto mi diri para mo tan-aw mag-atang siya. Gikan jud sa mong kasing-kasing support. Kuhan ko siya na, ganahan ko siya, dula. Idol na ko siya kay mga naadto mi diri. Para ko makita na ko siya ba. Ang iba raw sa mga taga-suporta ni Rene, umabsent pa sa trabaho o klase para masilayan ang basketballista bago ito ihatid sa huling hantungan. Rene, hinaot nga kanang maayo ang imong paglakaw sa kalibutan. Pride ka na mo, garbo ka na mo diri sa Carmen. Alas 2 ng hapon kanina nang tumulak na ang convoy papuntang Agusan. Bago ito, dumagsa rin ang mga taga-suporta ni Bobet sa Davao City. Tulad na lang ni Felix Perez na isa sa mga nakalaban nito sa hardcourt. Bumisita si Felix sa huling araw ng burol sa Ateneo para alalahanin ang dedikasyon at husay ni Rene sa basketball. Paano siya maglaro is very very hustle po. And yung ginagawa niya talaga yung best niya para sa team niya po. Isang-isa rin ang inialay ng universidad para kay Bobet. Inalala ng kanyang mga kaanak, kaibigan at mga pari ang mga sandaling kasama ang student athlete. Bet, kung hindi ka inalagaan doon sa Maynila, dito patuloy ka namin aalagaan. At aalagaan namin ang iyong pamilya. Tatinood lang. Sa kalagitnaan ng misa, may espesyal ding anunsyo si University President Father Karel San Juan. Isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. 6 ng kapatid ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship. Pangalawa sa 7 magkakapatid si Bobet. Third-year criminology student ang kanyang kuya. 2 lalaking kapatid ang nasa high school habang 3 pa ang nasa elementarya. Sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga pinamahal sa kanya. Cheryl, andito nga tayo ngayon sa bayan ng Trento sa Agusan del Sur kung saan hinihintay pa natin dito ang pagdaan ng funeral convoy ni Bobet. Daan-daang mga fans naman dito sa aking likuran ang nag-aabang sa mga labi ni Rene. Idederecho ang labi ng basketballista sa Talacogon Municipal Gym ngayong gabi para doon iburol ng 8 araw bago ito ilibing sa June 24. Magsisimula naman ang public viewing bukas ng 1:00 ng hapon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Bril Montalvo. Pinasok ng magnanakaw ang isang bahay sa exclusive subdivision sa Makati City.
Sa mga larawang inilabas ng mga opisyal ng Homeowners Association, kita ang dalawang suspect na nakatakip ang mga mukha at nakasombrero. June 4 nang looban umano ng mga suspect ang bahay ng magka-live-in at gawin ang pagnanakaw. Ayon sa Makati City Police, tinangay ng mga suspect ay higit 8 milyong pisong halaga ng mga relo at alahas. Bago niyan, may pinasok na rin daw na 2 bahay ang mga suspect sa parehong lugar ng Bayo. Naaresto na ang isa sa mga magnanakaw habang tinutugis pa ang isang kasabwat. Iniimbestigahan din ang mga nakapaligid sa lugar ng subdivision kaugnay niyan. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang detalye ang Makati City Police habang patuloy pa ang investigasyon. Namatayan na, hindi pa nabigyan ng benepisyo mula sa PhilHealth ang biyudang idinaan ang kanyang hinanakit online. Kaya ngayon ang ahensya may nilinaw sa kanilang mga polisiya. Narito ang report. Viral ang post ng nabiyudang si Maria Lourdes Sulit. Dahil namatayan na siya ng asawa, sa mapa ng loob ang nakuha niya mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kwento ni Lourdes, may brain hematoma ang kanyang mister na si Marvin. Kailangan daw itong operahan na aabot sa 4 million pesos sa Manila Doctors Hospital. Kung wala raw ganyan kalaking halaga, maaari raw ilipat ang kanyang asawa sa University of the East Ramon Magsaysay Medical Center sa Quezon City dahil mas mura ang operasyon doon ng 2 milyong piso. Dahil desperadong mailigtas ang kanyang asawa, sumang-ayon dyan si Lourdes. Ang problema, hinihingan sila agad ng 1 milyong pisong deposito para ma-admit ang kanyang mister. Dahil wala ng oras at wala ring pera, wala na raw nagawa sila Lourdes, kundi hintahin na lang na pumanaw ang kanyang mister. Bandang 6:00 ng umaga, pumunta raw siya sa billing section para humingi ng kopya ng kanilang babayaran. Wala pa man ding 24 hours, pumalo na agad sa 200,000 pesos ang bill ni Lourdes. Agad daw siyang pumunta sa PhilHealth para humingi ng assistance para sa bayarin. Pero laking gulat niya nang malamang hindi raw eligible ang asawa niya sa mga benepisyo dahil hindi raw ito na-admit sa ospital ng 24 na oras. Giit niya, gusto lang naman niyang makuha ang benepisyong nararapat sa asawa dahil higit 25 taon itong naghulog ng kontribusyon sa PhilHealth. Paulit-ulit daw siyang sinabihan na nakabatay ang polisiya sa isang memorandum circular ng PhilHealth. Wala nga raw simpatyang ipinakita ang PhilHealth representative. Kaya giit ni Lourdes, pera ang dahilan simulat sa pool. Kaya tanong niya, ano bang silbi ng PhilHealth kung hindi nagagamit ng mga contributors ang ilang dekada nilang hinuhulog sa oras ng kanilang pangangailangan? Pakiusap niya sa ahensya, pag-aralang muli o baguhin ang polisiya. Dahil viral na ang post, naglabas ng pahayag dyan ang PhilHealth. Sinabi nitong nakipag-usap at nakikiramay raw sila sa pamilya. Asahan daw na aaksyonan nila ang nangyari. Nakikipag-usap na rin daw sila sa ospital. Sa panayam ko sa presidente at CEO ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH, nilinaw niyang may benepisyo ang sinumang PhilHealth member kahit pa hindi umabot ng 24 hours ang pasyente sa ospital. Meron na talagang existing na mga benefit doon sa ating mga pasyente na sa kasamang palad ay hindi umabot ng 24 hours at nagkaroon nga ng tinatawag nating mortality. At ito ay usually doon sa mga dreaded disease na mataas talaga yung mortality rates, kino-cover natin kahit less than 24 hours. Dagdag pa ni Mercado, pinalalawig ng ahensya ang mga benepisyo ng PhilHealth para sa mga miyembro nito. Isa pa dyan, yung ating outpatient ER benefit package. So hindi na nangangailangang 24 hours ka na nasa hospital para maka-avail ng serbisyo at saka ng benepisyo ng PhilHealth. Kung nandun ka sa emergency room, ay kino-cover na natin kung ikaw man ay pinauwi before the 24-hour period. Sa ngayon daw, nakikipagtulungan na ang PhilHealth sa pamilya Sulit. Agaran nga pong kinontak ang ating may bahay na ulilang may bahay at napag-agrihan po na meron pong makukuha at ito po ay amin pong ipuna-process na at ito po ay agaran po naming i-reimburse kapag po nakuha na namin yung mga
mga required na documents. Patuloy rin daw na pinag-aaralan ng PhilHealth ang kanilang pagpapalawig ng benefits para hindi na maulit ang ganitong insidente. Pero hindi lang sa PhilHealth umabot ang post na yan. Agad nag-react si Senator Bongo na chairman ng Senate Committee on Health ng Cayetano Block. Iginiit niya na dapat malaman ang buong nangyari, lalo't ipinatigil na raw ng PhilHealth ang anyay anti-poor na 24-hour confinement policy nito. Sa ilalim yan ng emergency care benefit. Kung totoo man, hindi raw katanggap-tanggap ang nangyari. Si Senator J.B. Ejercito na principal author naman ng Universal Healthcare Act, binigyan diin na kailangang imbestigahan ang pasyenteng hindi binigyan ng kinakailangang paggamot dahil sa kakulangan ng pambayad at dahil sa deposito. May kakayanan din daw ang PhilHealth na patawan ng multa ang mga partner hospitals na bigong ipatupad ang kanilang polisiya. Sa ngayon, sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang mga ospital sa viral post. Nagpatawag na ng special session sa Senado si Pangulong Bongbong Marcos para talakayin ang mga nabingbing trabaho. Isa sa nagkumpirmang dadalo riyan si Senator Joel Villanueva mula sa Cayetano Block. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Merimon Reyes. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Yan ang mensahe ni Senator Joel Villanueva sa ipinalabas na live stream ng Jesus is Lord Church Worldwide kahapon. Dadalo raw siya sakali magka-special session sa Senado para talakayin ang ilang nakabinbing trabaho. Giit pa ni Villanueva, hindi ito ang panahon ng politika at pagkakampi-kampihan. Hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bago ang pa-video message na yan ng senador, may mensahe rin ang kanyang ama na si Eduardo Brother Eddie Villanueva na siyang nagtatag ng JILCW. Sundin mo ang konsyensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo, magdesisyon ka. Hindi kung anong gusto ng tao sa politika, sundin mo kung anong gusto ng Diyos sa buhay mo. At iyon ang dapat manaig. Ngayon, tuluyan nang nagpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos. Gaganapin yan sa Miyerkules, June 17, para talakayin ang mga naiwang trabaho matapos magkagulo sa Senado. Maliwanag ang naisi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayong June 15, 2026 para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng akses sa edukasyon at healthcare at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng anti-political dynasty law. Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Kung matatandaan, nabinbin ang mga trabaho ng i-boycott ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang sesyon sa Senado matapos arestuhin si Senator Jinggoy Estrada na nahaharap sa mga kasong plunder at graft sa issue ng flood control scandal. Kasama sa sumama riyan si Senator Villanueva. Ang pagdaluba niya ay senyales na siya na ang pang-13 miyembro ng liderato ni Senator Win Gatchalian. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, wala pang commitment si Villanueva. Yung isa na mag-a-attend lang daw o talagang gusto niya lang daw talaga para magkaroon po ng session. Pero kung matatandaan, sa Facebook Live ni Senator Cayetano noong Biyernes, sinabi niyang may heart-to-heart talk sila ni Senator Villanueva. Pero hindi niya idinitalya yan. I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel. And even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. Pinag-usapan nga namin ni Joel na parang kung alam lang nung lahat, yung mga nagsasabing you just want power, no? Konting katahimikan lang sa buhay ng grupo namin ngayon is paradise already, di ba? Pero ayon kay Senator Erwin, isang babae at isang lalaki mula sa Cayetano Block ang posibleng lumipat. Pero wala siyang pinangalanan. Ongoing naman po yung mga magkakaibigan, magkukumpare, nag-uusap po sila. Possible po yun. Opo, possible. Baka may masmasan.
Nagbabalita mula sa Frontline. Mobile journalist Mary Monreyes, News 5. Iminungkahi ni Senator Ping Lacson na payagang makaboto sa impeachment trial ang mga senador na posibleng makulong dahil sa flood control scandal. Suspindihin daw sila bilang mambabatas pero hindi bilang senator judge. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mambabatas at hukom. Yan ang kambal na gampanin ngayon ng mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. E paano kung unti-unting madagdagan ang mga senador na masususpindi dahil sa flood control scandal? Paano raw magkakaroon ng malinaw na desisyon sa acquittal o conviction ng Vice-Presidente? Yan ang pinangangambahan ni Senator Ping Lacson. Aniya, paano raw magkakaroon ng maliwanag na desisyon kung halimbawa ay 15 na lang ang matira sa Senado? Ang remedyo dyan ni Lacson, suspendihin ang mga senador bilang mambabatas pero hindi bilang senator judge dahil kung hindi, magkakaroon daw ng krisis. Wala raw mangyayaring impeachment dahil nakompromiso na rin ang pagdedesisyon ng mga hukom. Suggestion pa ni Lacson, padaluhin ang mga nakadetain na senador sa impeachment trial habang may bantay na kawani ng Bureau of Jail Management. Yun nga lang, alanganin daw ang sitwasyon na makikita ang senator judges ang mga ito sa umaga pero bilanggo sa gabi. Pero giit ng isang eksperto sa constitutional law, isususpindi ang mga sangkot na senador sa kabuuan ng kanilang gampanin bilang isang public official. Kaya saklaw daw dito ang pagiging senator judge. Faulty ho yun, mali. Sapagkat yung suspension na nakasaad dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa Planter Law, at saka sa Civil Service Rules, is suspension from his functions as a public official. Hindi ho tamang sabihin, pwede siya na maging impeachment court judge kahit may suspension. Kasi hindi ito sakop ng suspension. The law does not distinguish between or among the different functions of a public official. Ganito rin ang pananaw ni Lead Prosecutor Representative Jervin Luistro. Giit niya, sa ilalim ng Plunder Law at Anti-Graft Law, ang mga inaakusahang opisyal ay suspendido sa pagiging senador. Kaya kung suspendido si Senator Jinggoy Estrada, paano siya makadadalo sa paglilitis? Sabi pa ni Luistro, dapat bigyang diin na ang mandato ng mga senador ay maging kinatawan ng sambayan ng Pilipino. Naniniwala ang prosecution panel na dapat ibaba ang kailangang bilang para mag-convict sa impeachment trial. Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avellino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold that the doctrine in Avellino should be applied also in determining the number of votes required for the purpose of conviction? This is my opinion. If the voting will happen now, it should be 22 as well. Giit naman ang isa pang prosecutor na si Congresswoman Bel Zamora, isang functioning o gumaganang Senado ang kailangan ngayon ng Kongreso. For all of the procedures that the Senate will be doing, we need senators who are able to do their job. And if one is hiding, purposefully hiding. Si Congressman Terry Ridon naman, wala raw problema kung payagang makaboto ang isang nakakulong na senador. Malaya naman po yung Senate Impeachment Court na magpasyaho ng kanila pong rules. So ibig sabihin, kung papayagan po, halimbawa si Senator Jinggoy Estrada na humarap po at magpakita sa Senate Impeachment Court, wala naman po tayo magiging pagtutol. They're free to make their own rules among senator judges. Samantala, naisumite na ng House Prosecution Panel ang kanilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Mismong si Secretary General Sheloy Garafil ang nagdala nito. Ayon kay Congresswoman Luistro, hindi bababa sa 30 mga testigo ang isinumite nila. Kabilang na riyan ang reserved witnesses gaya ng mga bank representatives at maging yung mga hostile witnesses mula sa DepEd at OVP. Ngayong nagpatawag na ng special session ang Pangulo sa Kongreso, naniniwala ang House Prosecution Panel na dapat iprioridad ng Senado ang pag-aayos sa kanilang gusot, lalo na ang pag-elect ng Senate President bago ang impeachment trial. We are apprehensive
that we might encounter another constitutional issue because we will be starting the trial and there is no duly elected Senate President. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nilindol na binaha pa ang ilang bayan sa Sarangani dahil sa walang patid na ulan. Kaya mga residente muli na namang inilikas. Naritong report. Ganyan kalakas ang ragasan ng baha sa barangay Lumasal sa Maasim, Sarangani. Inabot din ng tubig ang kalsadang ito kaya naging mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Sa barangay Malalag naman sa bayan ng Maitum, wala nang makitang kalsada dahil sa tubig. Halos 2 talampakan ang naitalang taas ng baha. Inilikas ang mga apektadong residente. Sa kabila niyan, wala namang naitalang nasugatan o nasawi. Nangyari yan 6 na araw matapos ang pagyanig ng 7.8 na lindol o ang itinuturing na the big one ng Mindanao. Ayon sa PHIVOLCS, 5,200 ang naitalang aftershocks sa 7.8 na lindol sa Mindanao. 76 dyan ang naramdaman. Sa huling tala ng NDRRMC, 61 ang nasawi sa lindol. Higit 1,000 ang naitalang sugatan habang 4 na po pa ang nawawala. Higit 173,000 na pamilya ang apektado ng lindol o tinatayang nasa 700,000 na tao. Higit 700 naman ang mga infrastruktura na nasira. Katumbas niyan ang nasa 1 bilyong pisong halaga. Kaya ang DPWH, 24/7 daw ang trabaho para maisaayos ang mga nasirang infrastruktura. Ayon sa ahensya, nabuksan ng muli ang karamihan sa mga nagsarang National Road section sa Mindanao matapos ang tuloy-tuloy na clearing operations. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5. Gumawa ng kasaysayan si Jordan Clarkson bilang kauna-unahang Filipino-American na NBA champion. Parte si Clarkson ng New York Knicks team na nagpataob sa San Antonio Spurs. Nagambag siya ng average na 3.5 points at 1.5 rebounds per game sa final series. Binati rin ng Philippine Consulate General in New York si Clarkson. Proud moment daw para sa mga Pinoy ang achievement. Minsan ang naglaro para sa Gilas Pilipinas si Clarkson sa 2023 FIBA World Cup at 2018 Asian Games. Makasaysayan din ang kampyonato para sa Knicks. Ito ang una nilang NBA title matapos ang higit 5 dekada. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Habang patuloy na lumalalim ang istorya sa My Best Friend Eman, nadadagdagan din ang mga character na dapat nating abangan. At live mula po sa Bulacan, nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. MJ, balita namin, may exciting news mula sa set ng My Best Friend Eman. All right. It's a kapatid crossover. Dahil ang isa sa paborito niyong Dabarkads na si The Clones Alum Ruel Carino, hindi na lang official soundtrack singer ng My Best Friend Eman. Special guest na rin siya. Ibang level na talaga. My role is as Ruel. Ruel din. I am the stand-in, kumbaga student teacher intern ni Miss Priscilla. In her absence. In my heyday, young girls read to me. Tinaguri ang Nat Monroe of the Philippines ang 15-year-old na si Ruel dahil sa kanyang deep voice. Ang lolo raw niya ang nag-impluwensya sa kanya na makinig sa The Man with a Golden Voice. Ito rin ang rason kung bakit siya umani ng napakaraming fans sa Eat Bulaga.
At hindi lang sa mga senior citizen patok si Ruel ha, kahit nga mga Gen Z. Dibs ang singing style niya at may pa-fans club pa. Natutuwa naman po ako na yung mga kaedaran ko, 13, 14, 15, up until mga 25, 30. They still like listening to me. Bunso si Ruel sa 3 magkakapatid at noong siya ay 6 years old, na-diagnose na siya na may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Pero hindi raw ito naging hadlang kay Ruel kahit kailan. Nothing is impossible as long as you have faith, as long as you have hope, and as long as you love God. Yes, eto na nga no, makakasama natin live na rin syempre ang bida ng My Best Friend Eman, JM De Guzman. Si Mateo is here, Jervy. At syempre, napakalaki nga ng mga eksena nangyayari at nakita nyo na kanina kung sino ang special guest na aabangan. Marami pa. Okay ka lang ba? Hindi. Ano nangyari? Anong pasilip natin? Bakit ganito kalaki ang eksena? Yun nga eh. Gusto ko sanang sabihin na sa inyo pero kailangan yung manood. Dahil isang malaking eksena yung ginagawa namin dito, isang malaking pasabog sa storya at sigurado ako magugustuhan nyo. Balita ko may mga darating, may mga mawawala, ano pa? May darating, may mawawala, may mangyayaring sasabog sa mga buhay ng mga karakter na sinusundan nyo po sa My Best Friend Eman. Grabe. Nakikita nyo naman po mga kapatid gaano kalaki ang dedication ni JM De Guzman dito bilang si Mateo. And I just want to say congratulations. Anyayahan mo naman lahat na panoorin ang My Best Friend Eman. Yun po, sana po manood kayo ng My Best Friend Eman, Lunes hanggang Biyernes after po ng Secret in Prague. Thank you so much, JM. At after nito ha, sasabak na ulit sila sa matinding eksena dito sa Bulacan. Anyway, yan muna ang latest mula rito. Back to you, Jervy, dyan sa studio. MJ, excited na kaming makilala ang mga bagong characters. Maraming salamat. Susunod, sampu sa video, rider at angkas niyang pasahero na bundol ng pick-up na minamaneho ng nakainom na driver. Content creator na si Benedict Tuwa, hindi napigilang ibulala sa ang matinding pagkadismaya sa baha. Hayop kayong mga magnanakaw. Tingnan niyo yung nilalakaran ko ngayon, oh. At Chef JP Anglo, bakit may pa-chef's kiss kay Kumusta Opa, Ji Chang-wook? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasawi ang 2 sakay ng motorsiklo matapos mabundol ng pick-up sa Cebu City. Ang nakabanggang driver, lasing daw at pasuna ang lisensya. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sa dashcam video na ito nitong Sabado ng hapon sa South Road Property sa Cebu City, makikitang nag-U-turn ang motorsiklong may 2 sakay nang biglang hindi na nakita sa video ang mga sumunod na nangyari pero nabangga ng pick-up ang rider at kanyang angkas. Sa hiwalay na video, kitang nakahandusay na ang rider sa tabi ng pick-up. Dead on the spot siya matapos magtamo ng matinding pinsala sa ulo, tagiliran at paa. Habang ang kanyang back ride ay nadala pa sa ospital pero namatay rin. Ayon sa misis sa nasawing rider, nakainom ang 23 years old na pick-up driver at paso na rin daw ang lisensya nito. Nakulong siya pero nakapagpiyansa rin. Sa tinuod ng gusto kung mo-file naman sa wang pag madaganan siya kay mo-piyansa ba sila nga.
So, hindi na ako ng kuwan sa kuna. Ako na lang yung dawaton. Ngayon, anang nahitabo. Sa huli, nauwian sa arigluhan. Wala namang pahayag pa ang mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Walang bagyo pero mabilis na binaha ang ilang lugar sa Metro Manila at karating probinsya dahil sa malakas na buhos na ulan. Kaya ang isang aktor at content creator gigil dyan. Narito ang frontline report. Nitong Sabado ng gabi, binaha ang ilang bahagi ng Maynila, bunsod ng malakas na ulan. Kabilang dyan ang Quezon Avenue, Miriam Defensor Santiago Avenue at EDSA northbound Centris. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways sa pagtatanggal ng mga basurang nakabara sa daluyan ng tubig. Hayop kayong mga magnanakaw. Tingnan nyo yung nilalakaran ko ngayon, oh. Pati nga ang aktor at content creator na si Benedict Cua, hindi rin nakaligtas sa baha. Sa kanyang video, makikitang naglalakad siya sa baha. May nakasabay pa nga siya sa paglalakad. At idinaan na lamang nila sa biruan ang kanilang naranasan. Matatandang naglabas ang thunderstorm advisory ang Pag-asa nitong Sabado, kung saan inaasahang makakaranas ng matinding pagulan sa ilang bayan mula sa Cavite, Metro Manila, Batangas, Laguna, Bataan, Bulacan, Pampanga, Quezon at Nueva Ecija. Sa video namang ito sa Santa Rosa, Laguna, kitang tumirik na ang kotse sa gitna ng kalsada. Pati ang truck na ito, sinuong na rin ng baha. Ang naranasang pagulan nitong weekend sa Metro Manila ay dulot ng easterlies at localized thunderstorms. Nagbabalita mula sa frontline, Malu Echevarria, News 5. Weather update naman tayo mga kapatid. Sa ngayon, tayo po ay nasa ilalim ng tinatawag nating monsoon break o yung pag-atras at paghina ng habagat. Sa ngayon, hindi po nakaka-apekto sa ating ang habagat, pero ito pong easterlies ay muli pong bumabalik. Ito pong easterlies ay nagdudulot ng mainit at malinsahang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa eastern section nito. Pero minsan, meron din po tayong mga posibleng thunderstorms. Dahil po sa ating easterlies, meron tayong mga thunderstorms tuwing hapon at gabi dito po sa areas ng Eastern Visayas. Kasama na po dyan ang Dinagat Islands. Pero ang malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao, makakaasa pa rin po ng mainit na at malinsahang panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Pero may mga pagkakataon nga na nangyayari pa rin po yung ating mga biglang buhos ng malakas na pagulan at mga thunderstorms. Kadalasan po yan tuwing hapon at gabi. Dito naman sa malaking bahagi ng Luzon, kahit po meron tayong easterlies at medyo mainit pa rin po sa ilang bahagi ng Luzon, particularly itong areas ng Aurora, dyan po sa Dipaculaw, itong Bicol region, ay madalas na pong umuulan talaga sa hapon at gabi dahil panahon na po natin ng tagulan, kagaya na nangyari nitong nakaraan sa Metro Manila. Ito po yung mga dagliang mga pagulan, hindi masyadong tumatagal ng 1 hanggang 2 oras, pero kapag nakakaranas po tayo ng thunderstorms, ito po ay biglang buhos ng malakas na pagulan na posible pong magpabaha, especially sa mga mabababang kalsada at nagdudulot din po ng matinding traffic. Kaya mag-ingat at maghanda pa rin po tayo dyan, mga kapatid, kahit maganda po ang panahon sa umaga. Dito nga sa Metro Manila, medyo mababa pa po ang ating tsansa ng pag-ulan bukas ng umaga, pero sa dakong hapon, nagiging maula po yung ating panahon at possible po yung ating mga pulo-pulo lamang o yung mga pag-ulan or mga thunderstorms. At kaya sa mga lalabas po ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagbabaon at pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At mga kapatid, talakayin naman natin ang nangyaring coastal uplift sa Pangyan Marine Sanctuary sa Barangay Pangyan, dyan po sa may Sarangani Province. Nangyari yan matapos ang magnitude 7.8 na lindol nitong nakaraang Lunes. Kinumpirma po yan ng Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, gayon din po ng DNR Mines Geosciences Bureau sa Region 7. Namataan po ang pag-urong ng tubig at pag-angat ng lupa ng higit 2 metro. Kaya ang nangyari po, mas lumawak po yung shoreline ng 200 meters, kaya na-expose po ang mga coral reefs at seagrass. Pero sa kabila po niyan, magsasagawa pa ng scientific study ang DNR at mga LGU bukas. Muli ako ang weather Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Maganda ang simula ng outdoor season para kay world-class Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Nagwagi si EJ ng silver sa flight circus sa Dusseldorf, Germany. Matagumpay na natalo ni EJ ang taas na 5.74 meters. Si Chris Nielsen ng Amerika ang nanalo ng gold sa taas na 5.83 meters. Naging challenge daw para kay EJ ang malakas na hangin sa venue.
Nagpasalamat naman siya sa Pinoy fans na nanood ng live. Sunod na sasabak si EJ sa isang kompetisyon sa Doha, Qatar sa Biyernes. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, certified hit na ka-weekend trip ang Team Kumusta. At sa sobrang close nga ng staff, si Kumusta Opa Ji Chang-wook nabigyan ng chef's kiss. Ang reaction ni Wookie sa Frontline Report ni MJ Marfori. Running strong ang Pinoy pop-up resto na Kamusta sa South Korea. Siyempre, dahil yan sa strong bond din ng Team Kamusta. May pakis pa nga si Chef JP sa ating Kumusta Opa na si Ji Chang-wook. I'm not gay, I'm married. Food-wise, abay, pasado sa panlasa ng Korean customers ang lutuing Pinoy. Ang isa ngang ito, napakanta pa. Because the foods make me feel so many great things. Yeah. And because it tastes so colorful and it has a lot of variety of taste. It reminds me of the song Over the Rainbow. Wow! Somewhere over the rainbow, way up high. Pero syempre, gaya ng ibang restaurant, kung may good days, meron din namang sablay days. Can you cancel the fish? You want to cancel the fish? Yes, because it takes so long. Okay. Again, I am so sorry. But Chef JP is always ready para magbigay ng encouraging words to boost the team. May ibang trip nga lang itong si RC Munoz eh. You did a great job and Thank you. Baka maiyak ako totoo, you did amazing. My gosh. And I like it that you never give up. You're always like, no, let me figure it out. Siyempre lang ako. Tuwing naiiyak ako bigla. Nababaliw na ako sa'yo. Hay naku ka, RC! Yes, very much Pinoy yan. Si kapatid star Mark Ian, na mula sa A Secret and Prague ay dumayo pa nga sa South Korea para lang matikman ang menu ng Kamusta. By far the best sinigang na na-try ko bukod sa sinigang ng mama ko. Sarap! Hands down sa Team Kamusta. Abangan pa ang mas marami pang eksena sa first ever culinary reality show na Kamusta every weekend sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos, personal na kinumusta ang mga biktima ng lindol sa Sarangani. Korte Suprema sinuspindi ng 1 taon bilang abogado ang political analyst na si Jesus Falsis. At Daniel Padilla spotted sa birthday party ni John Estrada. Meet the in-laws na nga ba? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Niyanig ng magnitude 6.2 ang katubigang sakop ng Governor Generoso Davao Oriental. Nangyari yan kaninang 5:18 ng hapon. Naramdaman ito sa ilang probinsya ng Mindanao. Ayon sa PHIVOX, hindi ito aftershock ng naunang magnitude 7.8 na lindol na mula sa Cotabato Trench. Ang lindol na tumama kaninang hapon mula sa Philippine Trench. Wala namang tsunami warning na itinaas at wala ring napaulat na nasira o nasaktan sa lindol. Daang-daang residente pa rin ang nananatili sa evacuation center matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
Sa kabila niya, nangako ng tulong pinansyal ang DSWD. Narito ang Frontline Report. Sira-sira ang mga bahay. Ang ilang gusali bumagsak na. Ang daan-daang mga residente nananatili pa rin sa evacuation centers. Yan ang eksena sa Sarangani Province at General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Isang linggo na ang nakalilipas. Personal yang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos kasamang ilang kalihim at opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa sa mga ininspeksyon ay ang Sapu Masla Bridge na halos 3 araw na hindi madaanan. Kaya naantala rin ang pagdating ng mga tulong. Ang 4-story building ng Paralang Malapata National High School hindi na magamit. Kaya naman nanatiling suspendido ang mga klase. Bukod sa pag-iinspeksyon ng mga estruktura, personal din kinumusta ng Pangulo ang mga residenteng naapektuhan ng lindol. Pinangunahan ng DSWD ang pamimigay sa kanila ng mga pagkain o food packs. Pero nangako ang ahensya ng tulong pinansyal para sa mga pamilya. Alam natin may mga iba silang pangangailangan tulad ng pang-ayos ng bahay, pambili ng mga iba pang bagay na wala doon sa kahon. So sabi ko kay Mayor, ang commitment ng DSWD, emergency cash transfers immediately. So ganun rin sa ibang sa 7 pang bayan ng Sarangani and pati na rin sa Davao Occidental and sa Jensan City. The moment we get the listing from the LGU, agad-agad nating gagawin yun. Nakaantabay rin ng DOH para sa paghahatid ng mga gamot. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5. Isang taong suspendido bilang abogado ang political analyst na si Jesus Palsis dahil sa mapanira umanong post sa social media noong 2018. Mismong Korte Suprema ang nag-utos ng suspensyon. Nagugat ito sa pagtatanggol ni Palsis sa kanyang kapatid online. Binatikos kasi ito matapos sampahan noon ng kasong qualified theft ng aktres na si Chris Aquino. Pinagmumura at tinawag niyang dilawan ang mga taga-suporta ng aktres. Ayon naman kay Palsis, tanggap niya ang desisyon kung ito raw ang kabayaran ng pagtatanggol sa kanyang pamilya. Pero hamon niya sa Supreme Court, resolbahin din ang nakabinbing disbarment case kina dating Pangulong Rodrigo at Vice President Sara Duterte. Extended sa do-or-die Game 7 ang PBA Commissioner's Cup Finals. Yan ay matapos makasurvive ang TNT Tropang 5G sa Game 6 sa score na 98-90. Tila naging one-on-one na ang dulo ng laban sa pagitan ni Ginebra import Justin Brownlee at Chris Macalo ng TNT. Sa huli, mas nanaig si C-Mac na nagtala ng career-high 53 points. Naging inspirasyon daw ni Chris ang dalawang nalunod na student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Muling maghaharap ang TNT at Ginebra sa winner-takes-all Game 7 sa Miyerkules sa Mall of Asia Arena. Na-sweep ng Gilas Pilipinas Youth ang FIBA Under-18 Asia Cup Qualifiers. Tinalo ng Batang Gilas ang host country Thailand 85-70 para ma-achieve yan. Sa unang bahagi pa lang ng laro ay nakalamang na ng hanggang 13 points ang ating mga pambato. Nagawa ng Thailand na dumikit pero muling uminit ang opensa ng Gilas sa huling quarter. Top scorer ng Gilas Youth si Joaquin Tovera na nagtala ng 21 points. Nag-ambag naman ang tig 13 points sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas. Sasabak ang Gilas Youth sa Asia Cup sa darating na Agosto. At yan po muna ang mga frontline news sa sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, lalaking nagnakaw ng mga panabong sa pulsa CCTV. Ang salarin marunong daw pumili. Eroplanong pang skydiving bumagsak, 12 ang patay. At assassin character ni Andrea Brillantes sa A Secret in Prague, tatapusin na ang kanyang misyon? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Sa Pulsa video, ang isang lalaking nagnenok ng mga panabong na manok sa Bulacan ay sa biktima marunong mamili ng pupuntiryahing manok ang kawatan. Narito ang Frontline Report. Pasado alas 4 ng umaga nung nakaraang linggo, makikita ang lalaki na yan na nakasombrero, may takip ang mukha habang naglalakad at may hawak pang kutsilyo. Sinuyod niya ang labas ng bahay na yan sa Purok 4 Barangay Matimbubong, San Ildefonso, Bulacan. Nang makarating siya sa kung saan ang mga manok, agad niya itong trinabaho. Tinanggal niya muna ito sa pagkatali at itinago ang manok sa ilalim ng kanyang t-shirt. Makikitang medyo nahirapan siya pero hindi siya nagpatinag at tinira ang isa pang panabong. Ayon sa may-ari ng manok na si JP Silvestre, taon niyang inalagaan ang mga ninakaw ng mga panabong. Kaya labis ang kanyang panghihinayang. Pagising ko po, ang una ko pong pinuntahan po kasi usually, pupunta po ako sa kulungan ng mga sisiw. So, pinakain ko po. Ngayon, everyday routine ko po, magwawalis po ako sa mga nakatali na manok. Magwawalis ko po, nakita ko po, putol lang yung 3 tali po, putol. Tapos wala na yung manok. Dagdag pa niya, marunong umanong mamili ng manok ang kawatan dahil nakuha nito ang higit 1 taong gulang na manok na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Medyo masakit lang po talaga sa kalooban kasi siyempre parang mga anak mo na yung anak mo na yung mga manok. Mula pagkasisiw, inaalagaan mo. Minsan na nga yung misis mo, may yung kantsawa na buti pa yung manok, inihimas mo. Nagpa-blatter na siya sa barangay at patuloy pa yang iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sa Marikina City na tinaguri ang shoe capital of the Philippines, isang sapatero ang libreng nag-aayos ng mga sirang sapatos para lang sa mga estudyante. Kilalanin siya sa Frontline Report ni Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa Santo Niño Elementary School, nakilala ko ang sapaterong si Rolando. Ang mga sapatos na luma, inaayos niya para magamit pa. Kung bakit ginagawa niya ito ng libre. Masakit para sa amin na sapatero na nakikita na gano'n, medyo naaabag kami. Sayang yung pagkakataon na meron silang magamit na mas maayos, mas magandang sapatos. Karamihan sa mga dinadalang sapatos kay Rolando, hiwalay na ang suwela o may sira lang naman na bahagi. Yung kumpas naman na leather shoes, nire-retouch niya para mukhang brand new. Isa sa mga maagang pumila si Nanay Sandra na 3 pares ng school shoes ng kanyang mga anak ang pinaayos. Pinaayos na lang kasi mas makakatipid po. Kailangan matibay kaya medyo may price po yung sapatos. At ito, wala raw limit kahit gaano karami ay paayos kay Mang Rolando, basta estudyante. Para makatulong sa mga estudyante, magkaroon ng inspirasyon na merong mga tao na nasa likod nila na handang sumuporta para sa kanilang pag-aaral. Sa pamamagitan ng simpleng pagkukumpuni, umaasa ang sapatero na mas maraming bata ang makakapasok sa eskwela ng may kumpiyansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, ikinasal na ang panganay na anak ni na boxing champion Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao na si Jimwell. Sa kanya nga pong Instagram story, nagpost si Jinky ng ilang emosyonal na larawan mula po sa wedding. Dumalo rin sa intimate garden wedding ang ilang malalapit na kaibigan at kaanak ng pamilya Pacquiao. Ginanap po ang kasalan sa isang resort sa Temecula sa California sa Amerika. Nakabase sa US si Jimwell kasama ang kanyang partner na si Carolina Pimentel at ang kanilang 7-month-old baby girl na si Clara. Ito pa nga, maaksyong Lunes ng gabi ang dapat abangan sa A Secret in Prague. Dahil ang deadly assassin na si La Fornarina desididong tapusin ang kanyang misyon. Harap! You were careless, La Fornarina.
Pero mukhang hindi yan magiging madali para sa lady assassin na ginagampanan din ni Andrea Brillantes. At eto pa nga, magsasanib puwersa na nga ba si Mikoy aka Enrique Hill at tatay niyang si Mario, played by Edu Manzano, laban sa mga Moraviano? Ilan lang po yan sa mga eksenang hindi nyo dapat palampasin sa A Secret in Prague pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Susunod, dahil sa opisyal na peace agreement ng Amerika at Iran, presyo ng petrolyo sa bansa, posible na nga bang tuluyang bumaba? Ilang turista nagbabakasyon pa rin sa Tipaculao, Aurora sa kabila ng pagkalunod ng dalawang student athlete. At sa ating K-alaman, saan mga bansa ba ang may health care system na mapapasana all ka? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Posibleng tuluyan ng matapos ang giyera ng Amerika at Iran sa Middle East. Kapag naipatupad ang tigil putukan, bababa na nga ba talaga ang presyo ng mga produktong petrolyo? Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Pirma na lang ng Iran at Amerika ang hinihintay sa preliminary peace agreement para matuldukan ang giyera sa Middle East. Sa Biyernes daw nila ito lalagdaan. Kapag natuluyan, posible maging stable ang presyo ng petrolyo. Bukas, bababa ng 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos ang kada litro ng diesel. May rollback din na 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Ang gasolina naman, posibleng mag-rollback ng 32 centavos pero pwede rin magtaas singil ng 1 peso and 68 centavos. Inabot ng 1,100 pesos ang pakarga ng diesel ni Herman sa kanyang jeepney. Aabot raw ito ng 7 ikot. Bagamat malayo na sa 150 pesos kada litro sa kasagsagan ng gulo sa pagitan ng US at Iran, lugi pa rin daw ang mga tsuper na katulad niya. Kung kayong tatanungin, magkano dapat ang per liter para kumita kayo? Kahit malang 70, pwede na yun. Sa ngayon, naglalaro sa 80 to 90 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina at diesel. At hindi pa raw nakikita ng Department of Energy na magbabalik sa 50 hanggang 60 pesos ang kada litro ng mga produktong petrolyo. Ang solusyon sa ngayon, gumamit ng electric vehicles. Pinag-aaralan na rin daw ngayon ang pagkakaroon ng national gas reserves gaya ng ginawa ng Japan at Korea. Wala pa namang kasiguruhan kung kailan tatanggalin ang State of National Energy Emergency. Paliwanag ng DOE, hindi lang yung mismong presyo na lang isang problema dito, kundi yung naging epekto nito sa logistics o yung paghahatid ng mga produkto sa mga consumer, yung gasto sa pagsasaka, partikular na yung pagbili ng fertilizer, at sa kabuuan, yung naging epekto nito sa presyo ng lahat ng bilihin. Tatalakayin ng mga miyembro ng gabinete sa susunod na pagpupulong ang usaping kaugnay ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mapabasura man o lubak sa kalye, mas madali na ngayon para sa mga residente na reklamo ang mga yan sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Babala lang ng LGU, malalagot ang sinumang magpa-prank. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Fatima Baduria. Tambak na basura sa kalsada na hindi nakolekta, sirang streetlights o drainage, buildings o negosyo na walang permit, at pati illegal structures o lubak sa kalye, pwede yang ireklamo sa QCI report online ng Quezon City Government. Mag-upload ng picture ng insidente, ipin ang eksaktong lokasyon at ibahagi ang aberya para maihatid dito sa tamang department ng LGU. Masusubaybayan mo rin ang proseso ng pagresolba nito. Pero may mga instances din na kailangan mag-coordinate with DPWH, with MMDA, and in our case, sa BPLD, kung may halimbawang may complaint about a specific business na walang nag-ooperate na walang mayor's permit, ay kailangan namin puntahan at i-inspect to validate kung tama ba. Nagbabala naman ang LGU, bawal ang prank. Kapag ikaw ay nag-submit ng fictitious, fraudulent,
o kaya naman ay nanloloko ka dun sa aming QCI report system, pwedeng gamitin yon as case against you. Para sa non-emergency cases daw ang QCI report. Kung may emergency namang nais iparating sa LGU, pwede itong itawag sa helpline ng QC. I-dial lang ang 122. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Fatima Baduria, News 5. Mga kapatid, kung may Olympics para sa healthcare, tingin nyo ba papasang gold medalist ang Pilipinas? Ayon sa iba't ibang global healthcare rankings, kabilang sa mga madalas manguna ang bansang Singapore, Taiwan, South Korea at Japan sa may pinakamaayos na healthcare system. Kilala po sila sa mabilis na serbisyo, mataas na kalidad ng gamutan at mas madaling access sa healthcare. Sa Singapore, parang Formula 1 ang healthcare. Mabilis, organisado at hindi na po kailangan ng viral Facebook post para mapansin. May tinatawag silang 3M system. MediSave, may ipon para po sa gamutan, MediShield, may insurance ka para sa malalaking gastos at MediFund, may safety net pagtapos ka sa pag-aalaga or kapos ka talaga. Ang goal po nila, walang mamamayang mababankrupt dahil lang nagkasakit. Sa Taiwan naman, halos buong populasyon sakop ng National Health Insurance. 99.9% ng mga residente ang covered. Isang health card lang, pwede kang magpa-check up, laboratorio at magpa-espesyalista. Karaniwan pang mababa ang copay o dagdag na bayad ng pasyente. Sa madaling salita, kung nawawala ang wallet mo, problema yan. Pero kung nagkasakit ka, abay hindi po masyado. Sa South Korea naman, parang nasa K-drama ang ospital. Electronic records, AI-assisted diagnostics, surgical robots at mura po ang consultation. Punta naman tayo sa Japan. Ang universal healthcare nila ay mula pa noong April 1961. Dagdagan pa ng healthy lifestyle at preventive care. Ang resulta, isa po sila sa may pinakamahabang life expectancy sa buong mundo na umaabot ng higit 85 years. Kaya sa ibang bansa, kapag may nararamdamang kakaiba, nagpapatingin po agad. Hindi muna nagre-research ng normal ba to o kaya naman home remedy gamit ang bawang at dasal. Mga kapatid, ang tunay na flex ng isang bansa ay hindi ang pinakamataas na building, hindi pinakamabilis na internet, kundi healthcare na hindi nagpapasakit ng ulo habang nagpapagamot ka. Dahil ang kalusugan, gaya po ng K-Alaman, ito po ay ang ating K-Yamanan. K-Okay. Susunod, barangay sa Dipakulaw, Aurora, gilit na hindi nagkulang sa paalala sa banta ng alon sa kanilang lugar. Babaeng nag-bungee jumping, patay matapos malimutang kabitan ng safety cord. At Piolo Pascual proud daw sa booked and busy na anak na si Inigo Pascual. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muling giliit na mga opisyal ng Dipakulaw, Aurora na hindi sila nagkulang sa paalala kaugnay sa mapanganib na alon sa kanilang lugar. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na may aktibidad doon ang team at nakapag-inspeksyon pa nga raw si Coach Tab Baldwin. Nasa frontline ng balitang yan si Bon Gualvez. Malayo sa ibang resort ang lokasyon ng Hermanos Leisure Farm sa Barangay Lobot, Dipakulaw, Aurora. Dito nag-check-in ang nasa 20 miyembro ng Ateneo Blue Eagles men's basketball team para sa kanilang team building activity kasama na ang players at coaching staff.
Pero ang masaya sanang bonding at training na uwi sa pagkalunod ng dalawa nilang basketballistang sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8. Sabi sa investigasyon, kinahapunan, naglakad daw ang mga players ng nasa 300 metro ang layo mula sa resort bago nila ginawa yung kanilang mga water activities at exercises. Makikitang malawak itong buhanginan at mapapansing malayo rin ito sa mga tao o walang gaanong nagsuswimming dito masyado. Nauna nang iginiit ng Aurora Police na walang foul play sa insidente. Pinabulaanan din nilang nakasuot ng mga ankle weights o pampabigat sa mga paa ang dalawang players ng matagpuan. Sa record ng Aurora Police, alas 2:40 ng hapon nang malunod ng 4 sa mga student athlete. Makalipas ang 10 minuto ay doon pa lang na-inform ng kupunan ng lifeguard ng resort at agad namang rumesponde. Iniulat din ito sa MDRRMO ng LGU. 2 sa mga atleta ang nailigtas. Alas 3:15 ng hapon, nai-report na rin sa Dipakulaw Police Station ang insidente. Nakarating sila sa lugar makalipas ang 10 minuto. Halos 1 oras mula ng pagkalunod, nakuha na ang katawan ni Baterbonia. Ilang sandali lang, sunod namang na-recover si Adili. Pareho silang walang malay. Nagsagawa pa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ang mga rescuer bago sila isinugod sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa Aurora Police, asphyxia by drowning o namatay sa pagkalunod si Rene at Divine base sa medical legal. Hindi raw ito ang unang beses na nagsagawa ng aktibidad ang Ateneo Blue Eagles dito sa private resort sa Dipakulaw. Sa katunayan, sabi ng pamunuan ng resort, nag-ocular inspection pa raw si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa lugar noong May 7, 1 buwan bago ang kanilang team building activity. Hindi na rin daw ito ang unang beses na nag-team building ang Blue Eagles sa lugar. Kaya kampante silang kabisado na ng team kung saang bahagi ng resort ang delikado. Ayon din sa mga opisyal ng barangay, hindi sila nagkulang sa mga warning signages mula pa lang sa kalsada. Lahat po ng napasok dito, pinagsasabihan namin na huwag silang magpunta sa may current na tubig. Talagang sabi po namin matapang yung dagat namin. Sabi ko nga po, kumakain ng tao yan. Sasabihin pa nga po sa akin, sir, ang sungit ko at binabawalan ko, dagat mo ba yan? Meron din sila ritong flag warning system kung saan kapag kulay pula ang watawat na nakataas, ibig sabihin, hindi pwedeng pumalaot o lumangoy sa dagat. Nakataas daw ang watawat na yan noong hapon ng June 8 dahil pa high tide na. Nang balikan ng News 5 ang resort at paligid nito, wala kaming nakitang anumang signage malapit o sa mismong beach. Bagay na posibleng natanggal kung meron man, lalo't madalas hampasin ng malalaking alon ng lugar kapag binabagyo. Gayunman, meron naman daw ilang babala sa rip current at house rules na nasa mga kwarto ng resort para mabasa rin ng kanilang guest. Sa kabila nito, pansamantala na munang ipinasara ng Dipakulaw LGU ang resort dahil sa ilang nakitang paglabag matapos ang insidente. Kung titignan, tila kalmado naman yung dagat na may mangilan-ngilang alon dito sa bahagi ng Barangay Lipit sa bayan ng Dipakulaw. Pero sabi ng mga lokal o mga residente sa lugar, ibang usapan na raw yung sitwasyon sa ilalim nito dahil mayroong presensya ng mga rip current sa area. Sa katunayan, may nalunod na nga raw sa parehong resort na driver ng isang artista matapos tangayin din ng rip current o awiwit. Lasing po yun eh. Tapos naligo po. Tapos hindi na nila nakuha. Mga 3 araw pa bago nakuha dun sa may sabangan. Sa monitoring ng Tourism Office ng Dipakulaw LGU, madalas nagkakaroon ng rip current sa Barangay Lubot at Lipit. Ilang resort na nga raw ang nagsara dahil sa mga insidente ng pagkalunod dulot ng awiwit. Binisita ito ng aming team kung saan makikita ang mga sira-sirang bubong ng cottages at lumang mga gusali dahil sa ilang taong pagkakabakante. Sa kabila naman ng trahedya, ilang turista pa rin ang hindi naawat at tuloy ang pagbabakasyon sa lugar. Parang natakot na rin ako pero sabi ko naman, ba't ako matatakot? Ang ganda naman niya. Tsaka, ba't kami pupunta sa malalim? Siyempre, dito na rin kami sa gilid. Umaasa ang mga otoridad, maresolba na ang insidente kaagad para hindi gaanong maapektuhan ang turismo ng bayan at mabigyan ng hustisya ang biglang pagkamatay ng 2 atleta. Abangan ang special report ng Presinto 5 tungkol sa pagkalunod ng 2 basketbolista at ang mga noon siya nilang pangarap. Sa darating na linggo, June 21, alas 4:30 ng hapon, dito lang sa TV5.
Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nasawi ang isang babae sa Brazil matapos niyang mag-bungee jumping nang walang safety cord. Sa video, bitbit siya ng mga empleyado bago ihagis sa higit 100 talampakang lalim na tulay. Bagamat may helmet, walang tali ang biktima. Napansin lang yan nang nahulog na ang babae. Base sa report, agad nagpadala ng helicopter para sa search and rescue pero wala nang buhay ang biktima nang ma-recover. 3 ang inaresto sa pagkamatay ng babae. Dahil sa insidente, naungkat ang Instagram story ng biktima ilang oras matapos ang trahedya. May picture siya ng tulay at may caption na ang ibig sabihin sa Filipino ay, "Sinong baliw na tao ang magpapatalon sa akin?" Isa pa hong trahedya, nasawi ang 12 sakay ng skydiving plane sa Missouri sa Amerika. Umusok pa ang eroplano sa crash site nang ito'y madatna ng mga otoridad. Wasak na wasak ang aircraft at kabilang sa mga namatay ang isang piloto at ang 11 skydiver. Base sa report, bumagsak ang eroplano matapos ito mag-take off. Hindi pa malinaw ang dahilan ng plane crash pero patuloy pa rin ang investigasyon. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, kinilig ang Kainiel shippers nang maispatan si Daniel Padilla sa birthday ni John Estrada, ang tatay ng rumored girlfriend niyang si Kyla. Ibinahagi nga po ni John sa kanyang Instagram ang mga larawan mula sa kanyang birthday celebration kahapon. Bukod sa kanyang mga anak, present din ang tinatawag ng netizens na future sons-in-law ni John. Ang longtime boyfriend ni Ina na si Jake Vargas, ang fiancé ni Moira na si Alfonso Miguel, at syempre ang usap-usapan niyang boyfriend na ni Kyla na si Daniel. Bago po ito ay binida na ni Daniel si Kyla sa kanyang IG post nitong May 30. Pero sa kabila po niyan, wala pa ring direktang kumpirmasyon ang dalawa tungkol sa kanilang relasyon. Ito pa nga, proud daddy ang aktor na si Piolo Pascual sa kasalukuyang estado ng karera ng kanyang anak na si Inigo. Pero bilang ama, mas proud daw siya sa pagiging mabuting tao ng kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfort. Finally, nagtagpo rin ang schedules ng mag-ama na sina Piolo Pascual at The Good Doctor star Inigo Pascual. Ang mag-daddy dashing in their suits na dumalo sa film and fashion event ng Mega Ball 2026. Proud si Papa P dahil booked and busy ang anak sa Pilipinas. Bago kasi tanggapin ni Inigo ang The Good Doctor sa TV5. Naging parte rin siya ng Hollywood series na Monarch kung saan nakasama niya si Susan Sarandon. Biro ni Piolo. Oo sa pilitan yan. Bakit? Fashion choice. Wala lang. Yung trabaho ka, punta kang Pilipinas, ito ka lang. Kasabay ng The Good Doctor taping, may pelikulang ipapalabas si Inigo Pascual, ang Rags to Riches, kasama sina Elijah Canlas at Christian Bables. I realized the other day, sabi ko, ano ba itong mga pinagagawa ko? Yung mga characters na ginagawa ko, I'm doing comedy for the first time, and then I'm doing, of course, The Good Doctor. So, okay, good challenge. Total performer nga kung ituring si Inigo na bukod sa pag-arte ay talented din sa pagkanta at pagsayaw. Pero para kay Papa P, more than being multi-talented, mas mahalaga sa kanya ang feedback tungkol sa karakter ng kanyang anak. Natural sa kanya yung pagiging mabait sa harap ng ibang tao. So, a lot of people would tell me, ang ganda ng attitude ng bata, ang ganda ng personality. It's music to my ears. Parang hindi ko na kailangan ituro sa kanya. He saw it growing up and now he lives by it. This coming weekend na ang Father's Day at nasenti nga si Papa P nang gunitain kung gaano ka-sweet si Inigo sa kanya. Growing up, he would make me personalized Father's Day cards, like big ones, nasa illustration board, like handwritten, colored and everything, personalized. So I kept all of those. Yeah. Wow. No, wala na siyang time. May time siya magsulat ng kanta. Yeah, I made you a rug. Paalis para sa isang show abroad si Piolo at abala naman sa taping ng The Good Doctor si Inigo.
Pero hahanap daw sila ng oras para makapag-celebrate ng Father's Day. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wright. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.